Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng inyong dakilang biyaya, kami po ay naligtas ng lubos. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami po ay manatili sa inyong iglesia. Ngayon araw din po, kami po ay makatipon sa inyong harapan sa pangitan ng inyong biyaya, pag-ibig at paggabay sa amin. Salamat po sa inyong lahat ng biyaya tungo sa amin. Lalong-lalo na sa panahong ito, naririnig po namin ng maraming mga masamang balita sa mundong ito. Balita ng mga digmaan, mga kalamidad na tuloy-tuloy po. So dahil alam po namin na ang inyong ikalawang pagbabalik ay malalapit na, ang katapusan ng mundo ay malalapit na. So kaya po, pakigabayan niyo po kami sa pangitan ng inyong kapangyarihan para lahat po kami ay naging mahalagang kasangkapan para sa inyong kaluwalhatian. Magkaroon kami ng Bible Camp, August 24. Sana mas maraming kaluluwa ay magkaroon ng pagkakataon upang makinig ng salita ng katotohanan para sila din po ay maliligtas. Salamat po Panginoon sa inyong lahat ng biyaya sa araw na ito. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay po, buksan po natin ang Biblia, Lucas chapter 8. Verse 15. Yung cortina, wala na po yung cortina? Hindi pa ibalik dahil sa renovation. Lucas chapter 8 verse 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita, ay iningatan ito sa isang tapat ang mabuting puso na pubunga na may pagtsatsaga. Okay. Kaya may buntag sa atong tanan ulit. Okay po. Araw-araw, ngayon naririnig natin ng iba't ibang mga balita. Okay po. So, hindi ko alam kung narinig niyo po yung mga balita ng masama, okay, doon sa Ukraine, Russia, Israel. Parang halos tuwing linggo, meron pong bagong balita. Tuwing linggo po. So may inanunsyo ng Netanyahu doon sa Israel. Kukunin daw nila yung Gaza area. Kaya naging
Lahat ng mga iba't ibang bansa ay nakontrata sa Israel. Bakit ganun daw? So nagiging talagang seryoso po ang mga usapan nila. Pero ang bansang Israel, gusto nilang talagang kunin ang Gaza area. Sa loob ng Israelita, meron pong mga ayaw pa. Pero gusto nilang talagang kunin yung Gaza area. So alam niyo pa ba kung anong ibig sabihin? Ngayon, ang bansang Israel nagiging aggressive na. Kaya po, Israel, hindi naman Israel, kundi pati Russia, ay ganun pa rin. Pero yung mga tao po sa palibot natin, parang hindi nila pinapansin yung mga nangyari doon sa Russia at Israel, no? Bakit po? Kasi hindi nila alam kung ano ang sinabi ng Bible, no? Akala nila, giyera lang. Akala nila, so matatapos lang yung giyera, pero gaya ng alam po natin, hindi po ito matatapos. Siguro tuloy-tuloy po yung giyera ito hanggang sa 7 years tribulation, no? Alam niyo po ba 7 years tribulation, no? Alam niyo po, 7 years tribulation. Alam niyo po? Hindi alam? Alam po, parang hindi alam, yung iba. 7 years tribulation. Ano po ang mangyari sa loob ng 7 years tribulation? Ano po ang mangyari po? Sa katapusan ng 7-year tribulation, magkaroon ng last war, digmaan nuclear. Okay? Kaya sa loob ng 7 years tribulation, okay pa? Sa gitna, darating ang Antikristo. Antichrist. Pekeng Kristo. Sa gitna ng 7 years tribulation. So, yung pasimula ng 7 years tribulation, ano po yun? Sa pamagitan ng peace contract. Peace contract po. Peace contract. Ito din. Tapon na lang po ito. Peace contract. Ay, wait. I get. Okay na po. Peace contract. Sa tingin po natin, yung peace contract sa pagitan ng Russia tsaka Israel, parang ganun po. Sa communist country, tapos democratic countries, magkaroon sila ng peace contract. Parang ilang taon po yung peace contract? Contract naman, may katapusan, 7 years. Tapos after 7 years, may renewal naman. Tama po, renewal. Yun po ang 7 years tribulation. Kaya akala nila, naging okay po yung mundong ito. Before peace contract, may mangyayari. Malaking mangyayari. Ano po? Rapture. Kaya ang buong mundo nagugulat dahil maraming tao nawawala sa mundong ito, no? Kaya magkaroon sila ng panic. Kaya yung mga maraming kamag-anak, maraming mga kilala, biglang nawawala. Magpapanik po sila. Tapos, so magkaroon sila ng emergency meeting para ayusin ang mundong ito. Magkaroon tayo ng, huwag tayong makipag-away, magkaroon tayo ng mabuting kasunduan. Magkaroon tayo ng mabuting kasunduan. Peace contract. Huwag tayong makipag-away. So, akala nila, ito pang attack ng alien. Alien. Ito ba? Alien ba? Hindi ko tandaan. Yung alien po. Yung mga ibang grupo sa ibang planeta. Attack sila. Ito pang
pag-attack ng alien sa mundong ito. Magkaroon tayo ng pagkakaisa. Magkaroon sila ng peace contract. Tapos, magkaroon sila ng isang politikong masaya. Sa totoo lang, yung peace contract ay nanggagaling kay isang politikong masaya. Tapos sabi niya, so ang buong mundo medyo magulo dahil sa maraming kalamidad. Kaya sa loob ng 7 years, magkaroon sila ng mga gulo dahil sa maraming iba't ibang kalamidad, mga init, lindor, mga iba't ibang klima na masama. Siguro bagyo din po, baha. Kaya 1/3 ng mga tao mamamatay, 1/3 ng mga tao mamamatay, 1/3 ng tao mamamatay paulit. Yung pang sinabi ng Bible. So, ibig sabihin halos 90% mamamatay. Yung mga natitira, mamamatay paulit dahil sa huling giyera. Last war, nuclear war. Okay? So, ito ang 7 years tribulation. So, bibigyan niya ang lahat ng tao, mga ayuda, pagkain. Kung may tatak ka. Anong tatak? Kung may tatak ka, bibigyan daw niya ang lahat ng tao ng mga ayuda. Anong tatak? 666. Yung pang sinabi ng Bible, no? Hindi nila alam tungkol dito ng detalyado. Kaya po, siguro nawala yung giyera. May fiesta tayo. So may giyera naman, may Iron Man pa. Iron Man, magtuloy-tuloy. Fiesta pa ulit, tuloy-tuloy. Inuman, tuloy-tuloy pa ulit. Kaya tayo naman po, hindi po dapat ganon dahil alam po natin kung alin po ang katotohanan. Tama po? Tama po. Malapit na ang kanyang pagdating. So, ano po ang kailangan para sa ating buhay Kristyano ngayon? Kaya, sabi dito, Lucas chapter 8:15, ang nahulog sa mabubuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita, ay iningatan nito sa isang tapat ang mabuting puso at nagbubunga na may pagtsatsaga. Dito sa Bisaya, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Apan ang mga binhing nga nahulog sa maayong yuta, makatong makadungog sa mensahe og kasing-kasing og mitawat og mituman niini og mapalibong nakpadayon hangtok nga namunga sila. Nakpadayon, okay? Na may pagtsatsaga. Kaya malapit na po ang kanyang pagdating. Tapos, dahil sa iba't ibang tanda ng katapusan ng mundo, nagiging magulo ang buong mundo. Kaya ano pa ang kailangan natin? Pagtsatsaga po, pagtsatsaga. Tsaga-tsaga na lang po, padayon. Kasi darating ang Panginoon, Jesus. Tama po? Tama po? Yun pa ang kailangan. Sinabi ng Bible, sinabi ng Panginoon Jesus, sinabi ng Bible tungkol kay Jesus, sa panahon ni Jesus, kahit gusto niyang ibahagi ng Ebanghelyo, gusto niyang ibahagi ng katotohanan, yung mga tao sa palibot ni Jesus, ayaw nilang makinig, no? Ayaw nilang makinig. Pero hindi siya sumuko, tuloy-tuloy siya. So maraming mga tao ay sumunod kay Jesus, pasimula, pero halos lahat tumaliko kay Jesus. Yung mga natitira lang kay Jesus ay 120. Yun lang natitira. Okay? Ibig sabihin, ang tigas pala ang puso ng tao dahil ang tao ay makasalanan.
Okay? Naintindihan po? Naintindihan po? Sa palibot natin, maraming tao, sila pong lahat ay makasalanan po ba? Hindi. Makasalanan po. Kaya matigas ang puso nila. Pero nagpubunga si Jesus ng 120 yung kaluluwa. Bakit po? Dahil sa kanyang pagtsatsaga, pagtitiis tungo sa mga kaluluwa. Okay po? So kayo din po, basta nang kayo po ay naligtas, isa lang po kayo, pero tuloy-tuloy. Nagiging 2, 3, 4, tama po? So kaya, meron pong kapatiran na nagsimula lang yung Kristiyanong pamumuhay, kaya isa lang po kayo sa inyong pamilya, pero meron pong kapatiran na ngayon, sa pasimula, isa lang po kayo, pero ngayon 2, 3, 4, 5 na. No? So bakit po? Kasi padayon. Tuloy-tuloy lang sila. Tuloy-tuloy. Okay po? Naintindihan po? Paminsan tuloy, paminsan hindi. Kung ganon, ano po? Magkaroon tayo na hindi magandang resulta. Basta tuloy lang po. Yung gamot po, meron pong isang gamot. Yung pangalan ng gamot ay 606. Yung gamot niya, yung pangalan ng gamot niya ay 606. Alam niyo po ba kung bakit ito pa ay nagiging pangalan? Ito pa ay isang importanteng gamot para sa mga skin disease. Skin po, yung balat, mga skin disease. Yung gamot niya ay 606. Bakit po ito ay naging pangalan niya, 606? Kasi hanggang 605 times na eksperimento, hanggang doon, wala pong magandang resulta. Naintindihan po? Habang gumagawa sila ng bagong gamot, kailangan po dumadaan sila maraming mga experiment, no? Doon sa laboratory. Tama po. First time, ganito tayo. Second time, hindi maganda. Third time, hindi mabisa. Fourth time, siguro ganito. Fifth time, ay hindi pa. Sixth time, pero ganito. Bakit ganito? 7 times, 8 times, 9 times, 10 times. Ilang beses? 605 times. Ay, susuko na lang ako. Hanggang dito na lang. Pero tuloy pa siya. Kaya ng 606 times na eksperimento sa laboratory niya, magkaroon siya ng magandang resulta. Kaya ito pa ay nagiging gamot para sa maraming tao. Okay, naintindihan po? Ilang beses po? 600, more than 600 times. Oh? More than 600 times. Kaya sabi ng alagad ni Jesus, Pedro, Panginoon, ilang beses kong kailangan patawarin? 7 times? 7 times? 70. 7 times 70, ano? 7 times 70. 490, no? Bakit po? Bakit po? So, ilang beses po? 490 times. Okay po? Kaya kadalasan, bakit wala po tayong prutas kaysa sa nibutan din po? Bakit wala po silang magandang resulta? Madali silang sumuko. Madali silang sumuko. Basta, para sa ating espiritu, ito pa ay pinaka-importante. Ano po? Ano pang pinaka-importante? Pag-aral ng Biblia. Tama po ba? Magtitipon. Tama po? Tama po ba? Tuloy lang, tuloy. Meron po tayong ilaw. Ngayon, yung ilaw. Sino pang nag-invento ng ganitong ilaw? Yung verb tsaka yung kuryente, yung generator. Sino pang gumagawa ng ganitong bagay? Alam niyo po? Mula sa 200 years ago, meron po bang ganon sa mundong ito? Wala po. Ngayon meron na. Tama po? Tama po. Sino pa ang nag-imbento ng ganitong bagay? Si Edison. Edison po. Edison. Siya po ang isang tanyak na inventor.
Tanyak na inventor. Maraming bagay na ginawa niya. Okay po. Ito, ilaw po, ilaw. Pero, syempre, sa pasimula, hindi po ito naganap kaagad. Kaya ginagawa niya ng maraming mga eksperimento sa laboratory. Kaya, alam niyo pa ba kung ilang beses niya experiment para magkaroon siya ng ganitong ilaw? Ilang beses? 600 times lang? Ilang beses po? 10,000 beses. 10,000 beses. Paulit-ulit para magkaroon siya ng ilaw. Paminsan, yung ilaw, saglit lang, may ilaw, tapos wala na. Paminsan, nasunog. Paminsan, walang ilaw. Paminsan, mahina. So, tuloy-tuloy siya. Ilang beses po? 10,000 times. 10,000 times. Kaya meron po tayong ilaw dahil sa kanya. Okay, naintindihan po? Naintindihan po? Kaya, pero, ano pang mas importanteng bagay? Ilaw para sa ating espiritu. Tama po? Ilaw para sa ibang kaluluwa. Tama po ba? So, tayo po ay ilaw ng sanibutan. Okay? Kaya, yung Krisyanong pamumuhay, ilang beses lang po? 10 beses lang? 100 times lang? No? 1,000 beses lang? 10,000 beses lang? Hindi, tuloy-tuloy. Hanggang sa ano po? Kanyang pagdating. Kung gano'n, ano po? Magkaroon tayo ng mabuting bunga. Naintindihan po? Naintindihan po? Kaya unang Thessalonica, chapter 1, verse 3 po. Unang Thessalonica, chapter 1, verse 3. Three to one. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos ng Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagar sa pag-ibig, katatagan ng pag-asa ating Panginoon Hesus Kristo. So, ang pag-asa, katatagan ng pag-asa sa ating Panginoon Hesus. Paklaom. Ang inyong likong paklaom sa atong Ginoong Hesus Kristo. So magkaroon tayo ng pagtsatsaga, pagtitiis. Pagtitiis po. Bakit po? Dahil meron po tayong pag-asa. Kunwari, meron po tayong trabaho. May pakyaw daw mo trabaho. Tama po? Yung trabaho naman po, may katapusan ba o wala? Meron. Meron po. Kaya, kahit pagod na, tuloy-tuloy lang. Tatapusin natin. Tama po ba? Kasi may katapusan yan. Tama po? So, Krisyanong pamumuhay, ganito po. Mahirap yung buhay Krisyano kasi nasa sanibutan pa rin tayo. Ligtas na ako, sana nasa langit na lang ako. Pero syempre, sayang naman kasi yung mga ibang kaluluwa, yung asawa ko, yung anak ko, yung kamag-anak, hindi pa sila ligtas. Kaya tuloy-tuloy na lang ako, tama, ito pa ang sinabi, ito pa ang kalooban ng Diyos. Basta may katapusan. Tama po? Basta ito may katapusan eh. Tama po ba? Lalong-lalo ngayon, malapit na yung katapusan. Kahit anumang edad nyo, kung darating ang Panginoon Hesus, tapos na. Okay? Tama po? Kahit 50 ka na, kahit 30 ka na, kahit 20 ka na, kahit 60 ka na, kung darating ang Panginoon Hesus, may katapusan. Tama po? Kaya, tsaga-tsaga na lang. May katapusan naman eh. Tama po ba? Tuloy-tuloy na lang. May katapusan naman eh. Tama po? Basta handa na lang po tayo. Tama po? So, una, yung kaligtasan dapat malinaw. Kaya ngayon, doon po sa baba, maraming tao sa baba ngayon, dahil
ginagabayan po natin yung mga ating mga kaluluwa para magkaroon sila ng 100% kaligtasan. Okay? Kasi paminsan kahit umatempo sila dito, paminsan hindi pa malinaw, maakala ng mga miyembro, ligtas na daw siya, okay. So kaya po yung mga naunang ligtas din, kailangan yung i-check ng mas mabuti yung kaligtasan po nila. Okay? Tapos ang importante, ang kaligtasan nila. Kaya, basta may katapusan naman, tuloy lang. Tama po? May katapusan naman. Kung tuloy-tuloy na, kung meron pong hindi pa ligtas, maliligtas din sila. Bakit hindi pa sila ligtas? Kasi hindi po sila tuloy. Kung tuloy-tuloy lang, maliligtas, syempre. Tama po ba? Tapos, Kristiyanong pamumuhay din, medyo hindi pa maganda. Pero kung tuloy-tuloy lang, syempre, maliligtas din. No? Naging maayos din yung buhay Kristiyano. Tama po? Kaya, yung mga, yung deep well dito, deep well, may deep, wala tayong deep well ngayon. May deep well naman doon, may deep well. So, meron pong, anong tinatawag yung mga manggagawa para sa deep well? Deep well, maker? Hindi ko alam. Anong sinabi? Ano po? Deep well. Kaya meron pong mga iba't ibang grupo, no? So, sabi nila, ang grupong ito marunong daw. Marunong daw sila. Madali silang hanapin ang deep well ng mabuti. Yung grupong ito. Kaya magtatanong sila sa kanya, paano kayo makahanap ng deep well ng madali, ng mabuti? Anong sagot niya? Hanggang sa matakpuan. Hanggang sa matakpuan nila ang deep well, tuloy lang daw. Dito, subukan pa ulit. Dito, subukan pa ulit. Subukan pa ulit. Kaya makaroon sila ng deep well, 100%. Kasi walang tigil. Tuloy lang. No? Naintindihan po? Doon sa Middle East, Middle East ngayon mayaman sila. Bakit po? Dahil sa oil. Tama po, langis. Siyempre dati, wala silang oil. Hindi maganda yung pamumuhay nila noon. Pero dahil sa oil, ngayon naging mayaman po sila. Bakit po? Kasi hindi sila sumuko. Nang hinukay nila yung yung mga lupa para hanapin yung oil, siyempre, hindi po ito madaling matapuan. First time, wala. Second time, wala. Third time, wala. Pagkatapos ng mga ilang beses, wala din. Kung sumuko na sila ng madali, wala pang oil hanggang ngayon Naintindihan po? Pero padayon, tuloy-tuloy lang. Kaya po, magkaroon tayo ng oil. Gaya nito, kung tuloy-tuloy lang po tayo, Satanas, walang magagawa. Kung tuloy lang tayo, walang magagawa ni Satanas. Tama po? Naintindihan po? Kasi ang Panginoon Jesus ay dumaik na sa gira na ito. Kaya yung trabaho natin, tuloy-tuloy lang kasama ng Panginoon. Okay po, naintindihan po? Kung gano'n, magkaroon tayo ng magandang resulta. Okay? Kaya ikalang Pedro, chapter 1, ang kaalaman, 5-6 tayo, 5-6, para naging mas maintindihan. So, 5-6. At dahil dito, basahin po natin ng sabay-sabay. Dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Ang kabutihan, ang kaalaman. Ang kaalaman ng pagpipigil. Ang pagpipigil ng pagtitiis. Ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. Dito po sa Bisaya din po. 3, 2, 1. Tungo, nini, pinaka. Mati,
ikaduhang ang sa inyong pagtuo, ang maayong pamatasan, ug sa maayong pamatasan ang kaibalo, sa kaibalo ang pagpugong sa kaugalingon, sa pagpugong sa kaugalingon ang pagkamaninatuson, sa pagkamaninatuson ang pagkadios non. Pagkamainan tuson. Okay? Ano po? Pagtitiis. Tama po? Pagtitiis. Kaya sabi, inisim natin na, meron akong kaalaman. May knowledge ako. Meron akong kaalaman. Basta meron akong mabuting gawa. No? Tama po. Tapos, meron akong self-control. Meron akong pananampalataya. Pero ano pang kulang? Pagtitiis. Pagtitiis. Okay po? Pagtitiis. Kaya po yung mga kapatiran ngayon, umatempo kayo sa pagtitipon, basta tuloy lang. No? Basta tuloy. Kaya sa linggong umaga, paminsan, magkaroon tayo ng dalawang isip. Nagdadalawang isip tayo, next time na lang. So, ibang araw na lang, record it na lang daw, record it. Ano pang mas maganda, record it o live? Siyempre, yung iglesia ay live. Walang iglesia sa online lang. No? Yan ang additional. Additional po yon. Kung record it, kayo may record it doon sa mission branch, dapat may pagtitipon, iglesia. Yung pagtitipon po ang iglesia. Kaya ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. Banal. Kabanalan. Paano tayo nagiging banal? Pagtitiis. Kung nagtitiis po tayo ng mabuti, naging banal na po tayo. Okay, naintindihan po? Kahit meron po tayong maraming kaalaman, kahit malakas ang pananampalataya ko, kahit meron po tayong mga gawa, kung wala po tayong pagtitiis, hindi po tayo nagiging banal na. Okay, naintindihan po? Pagtitiis. So, yun po ang isa pang turning point patungo sa pagiging banal, patungo sa ilaw ng sanibutan para sa ibang kaluluwa. Okay, tama po ba? Naintindihan po? So, basta tuloy. Basta tuloy, padayon. Kaya nalalaman nila na bakit pupunta sila doon palagi? Ano ba yan? Kaya gusto nilang alam kung bakit kanon. Naintindihan po? Naintindihan po? Kung tuloy-tuloy po tayo. Okay? So, kaya, dahil sa pagtsatsaga niya, tayo po ay naligtas. Dahil sa pagtsatsaga niya, tayo po ay naligtas. So, Hebreo chapter 12, Hebreo chapter 12, verse 2 hanggang 3. Hebreo chapter 12, verse 2 hanggang 3. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Pagmasdan natin si Jesus na siyang natatag, nagpasaktar na ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang cross, hindi inalintana ang kahihiyan. Siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isaalang-alang ninyo siya na naktiis ng gayong paksalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo huwag manghina o manlupaypay. Dito po sa Bisaya din po, 3, 2, 1. Itutog ka ang atong mga mata ngato kang Jesus, ngay maoy gisangdigan sa atong pagtungo o tihingpik ni ini. Wala siyang sibog bisan sa pasayang pagtuntos, cross. Wala niyang ipasayang. Dikto sa cross, tungos sa ug nalingkod siya sa tuos sa trono sa Dios.
palandong akong usa ang iyang giantos ug giyon sa niya ang pagpaliyod taliwala sa labinghang pagsupil sa mga makasalanan aron dili kamo maluya ug makbuknaw. So ano pang punto dito? Ano pang punto? Isaalang-alang ninyo siya na naktiis. Verse 3 po. Palandong nga kung unsa ang iyang giantos. O giunsa niya ang pakpailot, taliwala sa tabing paksupil. Matigas ang puso nila. Kaya maraming mga kontrata kay Jesus. Kahit ginagawa ni Jesus, maraming himala sa harapan nila. Ganon pa rin sila. No? Ganon pa rin. Kaya nga, sa palibot natin, ano po, kumusta ang inyong mga pamilya? Sabi ng Biblia, yung kaaway ay pamilya daw, espiritual. Paminsan, yung mga hindi kilala, hindi sila nakuusik sa atin, no? Hindi sila nakuusik. Hindi naman kilala eh. Sino pang umuusik sa atin? Mga family. Sila pang takausik. No? Yung mga hindi kilala, bye-bye lang. Saan ka na, church? Sige, amping, yun lang. Yung mga yung mga kilala po, nagiging kaaway talaga. No? Tama po? Yung pang pinakamatigas eh. Pinakamatigas. Yung pang sinabi ng Panginoon Jesus. Kaya magkaroon daw sila ng gulo. Kung pumasok ang katotohanan, magkaroon sila ng gulo. Nagugulat ang Satanas doon. Ano pa? Magkaroon sila ng gira. Gira na, spiritual. Naging iba na ang taong ito, biglang. Dati, mabait. Ngayon, iba na. No? Bakit po? May gira na ngayon. Spiritual. Okay po, naintindihan po. Natural lang yan. Natural. Pero, dumaik si Jesus sa gira na ito, sa pangitan ng kanyang sakripisyo. Tinanggap niya yung lahat ng mga pag-uusik para pasanin ang cross, tapos muli siyang mabuhay. Kaya meron pong mga mahalagang kaluluwa ay naligtas sa pangitan niya. Mga 120 na yung kaluluwa. Ito pang pasimula ng iglesia doon po sa mga Gawa chapter 2. So, sa araw ng Pentecostes, 3,000 na kaluluwa ay naligtas pa ulit. No? Bumaba na ang Espiritu ng Diyos, Holy Spirit. Kaya nito, so ngayon din parehas. Sila pa ang pinakamatigas, yung mga kilala. Nang bata pa tayo, kilala naman nila. Ngayon, iba na. Tama po? Naintindihan po? Ito din po ang ebidensya na tayo pa'y nasa tamang daan, katotohanan. Kaya ano pa ang kailangan sa atin? Pagtitiis. Hebrews chapter 10, verse 36. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ng kalooban ng Diyos ay tatanggapin ninyo ang pangako. Ano pa ang kailangan? Kinanghangalan ng magpapailubon. Magpapailubon kamo aron mabuhat ninyo ang kabutbutbut sa Dios ug madawat ang iyang gisaad. Pagtitiis. Yun po ang kailangan. So hanggang para matapos ang ating spiritual pamumuhay. May katapusan po tayo, padayon. Kaya Filipos chapter 3:14 naman,
nagpapatuloy ako tungo sa mitihin para sa gantimpala ng dakilang pagtawak ng Diyos kay Kristo. Sa Bisaya, ako nagapadayon pangingon sa tumong alang sa ganti sa hataas nga pagtawa sa Diyos. Diha kang Kristo Jesus. Ako ay nakapadayon. Yung pang sinabi ng Apostle Pablo. Okay? Naintindihan po? Kaya kung naging saktar po tayo ating pagtitiis, magkaroon tayo ng, kung malubos ang ating pagtitiis, magkaroon tayo ng magandang resulta. Lalong-lalo na doon sa kaharian ng Diyos. Kaya pakmastan ninyo ang Panginoon. Pakmastan ninyo ang Panginoon. Tapos, ano po? Okay, ano pang punto? Padayon po, no? Okay po, maiting po. Tapos, ano ba? Kailangan, ano po? Habang ating spiritual na biyahe, ang importante ang ating fellowship kasama ng Diyos. Padayon. Kasama ng sino? Kasama ng Panginoon. Padayon, no? Ako lang, padayon, mahirap yun. Kasama ng Panginoon. Kaya po, dito sa Lumang Tipan, meron pong mabuting halimbawa. Sino po? Si Haring David. Kilala niyo po Haring David? Siya pang pinakamabuting hari sa buong Israel. Haring David. Ano po ang ginawa niya? Madali siyang magtanong sa Diyos. Gaya ng unang Samuel, chapter 23. Unang Samuel, chapter 23, verse 2. Unang Samuel, chapter 23, verse 2. Sabi dito, kaya sumangguni si David. Unang Samuel, chapter 23, verse 2. Sa Lumang Tipan po. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya sumangguni si David sa Panginoon nang nasasabi, lalakat ba ako aking sasalakain ang mga Palestinong ito? Sinasabi ng Panginoon kay David, lumatkat ka ang inyong salakain ang mga Palestino, iligtas mo ang Keila. Sumangguni busa, nakpakisayo si David sa Ginoo. So ito pang nangyari sa verse 2, verse 4. Verse 4 naman, anong sabi dito? Parehong chapter, verse 4, kaya sumangguning muli si David sa Panginoon. Busa nakpakisayo si David, pag-usap sa Ginoo. Pag-usap. Tanong-tanong sa Panginoon, paulit-ulit. Padayon, pero patungo saan? Saan yung tamang direksyon? Ano pang kalooban ng Diyos? Ano pang tamang direksyon? Tamang tanong-tanong po, tanong-tanong. Okay? Naintindihan po? Kaya po, sana po, mga kapatiran, sana magkaroon kayo ng maraming Christian Living Counseling. Para sa kaligtasan, ano po? Importante yung counseling. Tama po ba? Para sa ating buhay Kristiyano, importante yung Christian Living Counseling. Fellowship, small group fellowship po, no? Si Haring David, kaya siya pa'y nagiging pinakamabuting hari sa buong Israel. Bakit po? Nagtatanong siya pa ulit-ulit sa Panginoon. Ito ba tama, Panginoon? Ganito na lang, Panginoon? Ano ba? Matalino si David. Mahusay siya sa gira. Pero tanong-tanong siya pa ulit-ulit sa Panginoon. Ano pang tama? So, nagtitiwala siya sa Panginoon. Okay po, naintindihan po. So, paano tayo magtanong sa Panginoon? Ngayon, tayo naman. Sa pangitan ng fellowship. Okay po? Sa pangitan ng fellowship. Sa loob ng fellowship, gagamitin natin ang Biblia. No? Naintindihan po? Pero kadalasan, hindi pa po yung sanay, hindi pa po sanay siguro sa mga ganitong pamumuhay.
ligtas na po tayo pero hindi pa po sanay sa mga ganitong pamumuhay. Tanong-tanong. Kasi dati naman ito, aking sariling decision naman, no? Akong sariling decision. Yun lang. Yun po ang ginagamit natin dati. Pero kung ligtas na po tayo, ano pa ang kalooban ng Diyos? Ano pang pamumuhay bilang Kristiyano? Ano po ang gusto nyo? Gusto nyo bang mabuhay para sa inyong sarili lang o para sa Panginoon? Gusto nyo bang mabuhay alinsunod sa inyong kalooban lang o kunti ayon sa kalooban ng Diyos lamang? Ayon sa kalooban ng Diyos. Ano pang kalooban ng Diyos? Kaya, araw-araw may iba't ibang decision, maliban sa mga maliliit na decision, pero kahit maliliit na decision, dapat magampo tayo sa Panginoon. Okay? Araw-araw. Panginoon, salamat po. Ito pang pagkain ngayon. Salamat po, Panginoon. Ito pang lakat ko. Tama po ba ito, yung lakat ko? Panginoon, tulungan mo ako. Gabayan mo ako. Naintindihan po? Una, panalangin. Pangalawa, fellowship. Fellowship. Nakabase sa Biblia. Okay? Kaya po, sa Korea po, kung meron po tayong retreat, ngayon sa retreat center doon sa Batangas team, meron pong ganitong sistema. Galing sa Korea po yon dati, no? Meron pong counseling department para sa evangelism, para sa mga hindi pa ligtas, para naintindihan nila talaga ang gospel, kaligtasan. Meron pong counseling department para sa Christianong pamumuhay lang. Tama po, Christian Living Counseling Department. Okay po, lalong-lalo na, maraming kabataan doon. Mga matanda, medyo simple po yung pamumuhay niya, mga matanda po. Pero basta, meron pong mga counseling department. Kala sila busy. Mula sa umaga hanggang sa gabi, mahabang pila. Maraming counseling doon. Lahat sila matalino. Ilan sa kanila may professor pa. Ilan sa kanila mataas ang position sa kumpanya. Pero may counseling. May counseling po, palagi. Kasi pagdating sa spiritual na pamumuhay, iba po yun, no? Tama po ba? Iba yun. Kaya po, yung pang isa pang hiwaga na po para sa inyong buhay Kristiyano. Kayong mga kapatiran dito sa Cebu, so kailangan ninyong naging sanay sa mga bagay na ito. Ngayon, half year retreat na po tayo. Half year. Lampas ng half year, pero basta half year po, no? Konting lapas ng half year retreat. New Year resolution. Meron kayong New Year resolution. Nakalimutan nyo yung New Year resolution. Ano pa yung New Year? So, magkaroon tayo ng half-year resolution. Ano? Half-year resolution. Evaluation sa mga, siguro, hindi pa maganda yung resulta. Meron pong kapatiran na may magandang resulta. Meron pong kapatiran na hindi maganda. No? Yung tapat, yung grado ko, 100, pero yung grado ko, mga 60 lang. Parang hindi sapat. Yung grado ko, yung papabasa ng Bible, mga prayer, medyo hindi sapat. Mga 50, 60. Yung half year, gagamitin natin yung half year para nagiging 100. No? Naintindihan po. Naintindihan po. Half year resolution. So kaya po, mag-evaluate kayo. Evaluate sa inyong, mag-review kayo sa inyong half year lumipas na yung half year, tapos magkaroon tayo ng new half year resolution. Kaya po, isa sa kanila yung magkaroon tayo ng Christian Living Counseling ng mabuti. Gaya ni Haring David. Basta hindi tayo lahat mas matalino kay David, no? Si David ay mas matalino, mas mahusay, mas relihiyoso si Haring David. Siya din po, tanong-tanong naman sa Diyos, palagi. No, tama po ba? Paano naman tayo? Lalong-lalo na tayo po, dapat lalapit tayo sa Panginoon.
Kaya po, ano pang nagiging tanong tungkol sa ating buhay Kristiyano? Tungkol sa yung mga ating pamilya o yung mga tao, yung mga kapaligiran, yung mga problema. Tapos evangelism, tapos tungkol sa Biblia, paminsan may tanong din po. Kaya yung tanong po ay, ano po, sa ating sarili din po, no? Tapos yung mga ating sarili, tapos yung mga tao sa palibot natin. Mga tao, mga sitwasyon, tama po. Tapos yung ano po, evangelism, tapos tungkol sa Biblia. Meron pong mga tanong, ganito. Ano po bakit sinabi ng Diyos na magtanong-tanong kayo sa akin? Siyempre po, siya po ang ating Diyos, siya po ang takapalikha. So, siyempre, bilang nilikha ng Diyos, dapat lalapit tayo sa Panginoon. Yung pang common sense naman, pero kung suriin natin yung mga pakinabang, paminsan, kung magkaroon tayo ng pagkatao na sa pangitan ng pagtatanong, ay malulutas ang aking problema. Sa pangitan ng pagtatanong lang. Kasi, kung kapag magtatanong tayo, kailangan munang ayusin yung ating isipan para magkaroon tayo ng tanong. Ano pang tanong ko talaga? Tama po ba? So tapos, habang magtatanong, kailangan ko ring ayusin yung aking problema para magtanong. Okay? Kaya, sa pamitan ng pagtatanong lang, paminsan, malulutas na ating problema kaagad. Magkaroon tayo ng sagot sa pamitan ng pagtatanong lang. Okay? Kaya pinaagi sa pangutana, masulbad ang akong problema. So yung pa ang kinimao ang katingalahan sa fellowship. Yung pang hiwaga ng fellowship. Yung pang pakinabang sa fellowship. Okay? Naintindihan po? Sa paggawa ng tanong, matutuklasan natin ang iba pang mga problema pa. Akala ko, ito ang problema ko. Meron palang ibang problema pa. No? Naintindihan po? Kaya sa paggawa ng mga tanong, magiging mas masigasig tayo, nagiging mas malinaw po, naging mas maayos aking buhay Kristiyano. Na bilang resulta ito, maraming mga blessing ang aking matatanggap. Sa paghimo o pangatuna, ang akong kinabuhi bilang Kristiyano, mahimong mas aktibo, mas klaro, o mas hanay. So, daghang panalangin ang akong madawat tungo niini. Kaya po yung proseso ng pagtatanong ay mahalaga. Kaya yung mga eskriba, pariseo, natatanong sila kay Jesus paulit-ulit. Sana po sila ganon. Mga Hudyo po, bakit matalino ang Hudyo? Yung mga Hudyo, Israelita matalino po. Ano po ang education nila? Kukunin nila yung dalawang Hudyo dito. Magkaroon tayo ng mga tanong. Parang debate, magkaroon tayo ng tanong, paulit-ulit. So meron pong libro. Yung libro nila ay mga Bible, parang Bible. Tapos ayon sa Bible, magtatanong sila sa bawat isa. So sasagutin nila, sinasagot nila ng bawat isa. Kaya nagiging matalino sila. Kaya maraming mga abogado sa Amerika ay Hudyo. Kaya para sa ating buhay Kristiyano, paggawa ng tanong para sa ating buhay Kristiyano, sa ating sarili din. So mahalaga po ito, magkaroon tayo ng maraming mga paksa o dahilan para ipagdasal sa pangitan ng paggawa ng tanong. Okay, naintindihan po?
Kaya kadalasan, bakit hindi sila nagtanong? Kahit magtanong ako, pareho lang naman ang resulta. Siguro pare-parehas lang yung resulta. Kaya, bakit kailangan tanong pa? So, maring mas mabuti ang resulta kung magtatanong kayo sa fellowship. So, kaya, saan ba matatakpuan ng taong perpekto? Saan ba matatakpuan ng perpektong pasya? Wala pong ganyan eh. Hindi po tayo perpekto, hindi po tayo, Kaya mas mahalaga kung kasama ko ang Panginoon o hindi, yung pang mas mahalaga. Mas importante kung ubang ba nako ang Ginoo dili. Kahit parehas po ang naging resulta ng counseling sa ating sariling isip, kung sumunod tayo sa utos ng Panginoon na tanungin muna ang aking sarili bago magpatuloy, ginagawa ko ang tama lang naman, ang nararapat. Tama po? Naintindihan po? Naintindihan po? Tapos dahil sa yung fellowship na ito, magkaroon tayo ng mga taong mananalangin para sa atin. Dati kung ating sariling decision lang, hindi nila alam kung anong decision ko, bakit kanon. Pero kung may fellowship tayo, malalaman ng mga iba na mga leaders, mga sincerong brothers, ganun pa yun, ganun ba, manalangin ako para sa iyo. Magkaroon tayo ng mga taong grupo na nanalangin para sa atin. Tama po ba? Naintindihan po? Kung hindi, ako lang. Ako lang yan. Tapos, sa pangitan ng pagtatanong sa Christian Living Fellowship, magkaroon tayo ng connection sa iglesia. Magkaroon tayo ng connection sa iglesia. Kaya ang banal na Espiritu ang gumagabay sa atin na dahil konektado tayo sa iglesia sa pangitan ng fellowship na ito. Naintindihan po? Naintindihan po? Kung hindi, kung ako lang mag-isa, wala po tayong connection sa iglesia. Tama po? Naintindihan po? Kaya, sa iniisip natin, tama naman ang iniisip ko. Ako mismo ang napapasya. Pero, gaya ng sinabi ng Bible, ang kaisipan ng tao at kaisipan ng Diyos ay makaparehas po ba o makaiba? Makaiba po. Ano po ang mas mataas? Kaisipan ng tao, kaisipan ng Diyos? Kaisipan ng Diyos ay mas mataas. Mas taas ang huna-huna sa Diyos. Posible nga, adunay mas maayong dalan. Tama po ba? Naintindihan po? Kaya, kahit tama ang kaisipan ko, kaisipan po natin, mas mahalaga po ang ating sumunod, ating pagsunod sa salita ng Diyos. Tanong muna sa Panginoon. Okay, naintindihan po? Kaya, hindi naman palaging tama ang kaisipan natin. Kaya kung ayon sa Biblia, kung malinaw na may problema, dapat ayusin natin ang problemang ito. Paminsan, sasalungat sila sa akin. Kung matatanong ako sa kanila, ganito ba? Okay ba? Sasalungat sila sa akin. Kung sila ay sasalungat, yun din po ay siguro may posibilidad na hindi po ito makakabuti sa atin. Meron pong mas mabuting paraan. Kailangan natin makinig ng mabuti. Tapos, paminsan, yung tanong nyo po ay may problema. Paminsan, yung tanong nyo po ay may kulang. Yung papaliwanag nyo po ay may kulang. Kaya magkaroon sila ng misunderstanding. Basta yung kinausap natin, hindi Jesus. Tao lang po. Kahit ligtas na po tayo, brothers and sisters, pastors,
Tao lang pa sila. Tama po? Pero ano pang tiwala natin? Naroroon ako sa gitna nila. Okay po, naintindihan po? Kaya kahit hindi maganda ang usapan, kahit sa mata ng Diyos, dahil sa ating paksunod sa Kanya, gagawa siya ng paraan para ayusin ito. Naintindihan po? Gagawa siya ng paraan para ayusin ito. Kasi sumunod tayo sa Kanyang utos. Anong utos ng Diyos? Magkaroon kayo ng fellowship. Magtatanong kayo. Okay, naintindihan po? Naintindihan po? Kaya, maring mapaliwanag para mawala ang maling akala, sa ganong paraan, mas magiging malinaw ang lahat. Naging mas malinaw ang lahat. Kaya wala po tayong karapatan na nakpasya ayon sa ating sariling kagustuhan lang. Dapat ay magpasya lamang tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos, ayon sa kanyang kalooban ng Diyos. So, yun pa ang ginawa ng Panginoong Jesus. Juan, Ebanghelyo ni Juan, chapter 12, verse 49. Sapagkat hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama ang nagsugo sa akin, siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong bikasin. Yung sinabi ni Jesus, lahat galing sa Amang Diyos. Sabi dito, sila pa ay nagiging iisa. Tatlo sila, pero iisa naman po sila. Kaya, Juan chapter 14 din po, verse 10. Juan chapter 14, verse 10. Sabi dito, pangalawang pang-uusap, ang mga salitang aking sinasabi sa iyo, hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na manatili sa akin, ang gumagawa ang kanyang mga gawa. Kaya yung lahat ng ating decision natin o yung ating kaisipan dapat nakabase sa kalooban ng Diyos lamang. Paano natin malaman ito? Sa pangitan ng prosesong ito. Fellowship, Christian living, tanong, pagtatanong, ano po? So tapos paminsan po, hindi pa sure. Hindi ko pa po alam kung gagawin ko ito o hindi. Wala pa ko kahibalo kung buhaton ba nako na o dili. Kaya wala pang tanong. So ganito po yung sinabi ng kanina, anong ginawa ni David? May decision na siya o wala pa? Wala pa siyang decision. Hindi niya alam kung ano ang kailangan gawin niya talaga. Meron po siyang mga idea na konti. Pero mula sa simula pa, nagtatanong siya. Okay? Mula sa simula pa. May idea po kayo? Ay, busy naman pastor. Ay, busy naman brothers and sisters. Hindi pa sure naman eh. Bakit kailangan tanong pa? Hindi po. Yung importante, yung proseso ang mas importante. Ang importante ang proseso. Okay, naintindihan po? Hello? Naintindihan po? Ang importante ang proseso. Kayo wala pang mga klarong idea, kung meron po kayong simula pa, magtatanong kayo, ito ba okay ba? Kasi po, pasimula pa, magkaroon kayo ng idea. Ipapaproseso po kayo ng idea. Sa mga ilang araw, ilang linggo. Bakit kailangan po ito? Tanong muna. Pasimula pa. Tanong muna, pasimula pa. Ano pang maganda ito? Mga kapatiran, pastor, ano pang maganda? No? Pasimula pa, magtatanong. Para magkaroon tayo ng, tamang direction pa. Sa pasimula pa.
Kung hindi po ito tamang direksyon, iba na lang. Tama po ba? Naintindihan po? Ang pagtatanong hindi tungkol sa bagay na nakpasyahan na. Ito ay nagtatanong bago nakpasya. Okay, naintindihan po? So, para sa paggawa ng mabuting decision, marami ring bagay na pwedeng itanong habang magpapatuloy, nagsasaliksik sa mga proseso. Alang sa paghimo og decision, daghang usap og mga butang nga nahimong ipangutana samtang nakpadayon og nakpakisayot sa proseso. Okay, naintindihan po? Naintindihan po? Kaya, habang tuloy-tuloy po kayo yung idea, nasa ibang daan na. Malayo sa ibang daan. So, hard to, balik. No? So, kaya, mas mahalaga ang proseso kaysa ang resulta. Kahit parehas ang resulta, iba ang biyaya na matatapuan natin. Depende sa kung ano ang proseso ang dinadaan natin. Naintindihan po? Mas importante ang proseso kaysa resulta. Bisan ang parehas ang resulta, lahi ang grasya. Depende kung unsa ang proseso ang giagian. Naintindihan po? Kayon po ang ginawa ni Haring David na may pagtsatsaga. So, nang bata pa siya, sinabi ng Diyos, ikaw hari ng Israel. Pero dahil sa inggit ni Haring Saul, so inuusing ni Haring Saul si David, kaya tumakas siya. So, naging parang palaboy siya sa loob ng mahabang panahon na may pagtsatsaga, pero sumunod pa rin siya sa Panginoon kahit sa anumang sitwasyon. Sa bandang huli, siya pa'y nagiging, hari ng Israel. Pagtsatsaga na may pagtatanong, fellowship, tuloy-tuloy, padayon, kasama ng Diyos, kahit saan. Okay, naintindihan po? Naintindihan po? Naintindihan po? Okay po. So, yung pang pamumuhay ni Haring David, ito po ay kailangan para sa atin, lalong-lalo na sa ganitong panahon. Okay. Tsaga-tsaga na lang po mga kapatiran. Okay po, malapit na po ang kanyang pagtating. Tama po. So kung nasa langit po tayo, wala pong pagod. Wala pong pagod para sa Panginoon eh. Okay? Ngayon lang pwede tayong magpapagod para sa Panginoon. Okay? Tama po. Kaya mahalaga po yung ating buhay Kristyano. Sige po, hanggang dito po tayo. Manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng inyong banal na salita, naunan po namin na kung ano po ang kinakailangan para sa aming buhay Kristyano hanggang sa inyong ikalawang pagpabalik. So kami pa ay lupang mahina, kaya po nagtitiwala lang po kami sa inyong pagkabay, inyong kapangyarihan sa pangitan ng Espiritu Santo. Maraming salamat po, Panginoon. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.